Dating Senador Antonio Trillanes, sinabihan si Senador Bato de la Rosa, na ikaw ang dapat magpakalalaki, dahil sa daming krimen na ginawa niyo, na dapat niyong harapin at pagbayaran. Ito ay tungkol sa ginawang press conference ni Senador Bato de la Rosa, kung saan, sinabihan niya si PBBM na, "Be man enough." O bakit ako mag-cooperate? Pero pag sinabi ng presidente na mag-cooperate tayo, I am only a citizen of this republic. I am bound by laws. So susunod ako. Then, what I am asking from this government is to be man enough to please tell us what's the real score. Sabihan lang. Wala namang problema dyan. Sabihan lang, wala lang patalikod na transaksyon. Ito ang tinura ni dating Senador Antonio Trillanes, sa isang panayam sa kanya ni Christian Esguerra, sa isang blog nito, sa kanyang YouTube channel. Narito ang panayam ni Christian Esguerra, kay dating Senador Antonio Trillanes, panoorin. Speaking of vulnerability, nakikita niyo ba yan dito kay Senator Bato de la Rosa? Kasi hinamon niya kahapon si President Marcos sabi niya magpakalalaki ka, di ba? In so many words, yun ang sinabi niya. Aminin daw kung talagang pinapasok yung ICC. Ayun. Ano bang basa niyo rito sa pahayag na ito ni Senator Bato? Alam niyo, baliktad Ang dapat na mensahe dito, Senator Bato, dapat magpakalalaki ka na harapin mo yung consequences ng actions mo. Yun dapat, di ba? Kasi bakit ka nagtatago ngayon? Di ba? Ang sisiga nyo nun, di ba? Ang tatapang nyo nun. Asa na ngayon yung tapang nyo? Di ba? Maalala nyo, kailangan ipaalala sa kanila sa mga kababayan natin kung paano kasisiga nitong mga taong ito, no? When they were killing ordinary people, yung mga walang kalaban-laban, at yung mga taong they have sworn to serve and protect, no? Kahit adik yan, may rights yan. Sabi ko nga, kung adik yan, iparehab mo yan. Kung criminal yan, ikulong mo. Those are the rules that they have agreed, no? Yung ating mga kababayan dito sa social contract natin, which is the Constitution. Ito yung rules. Ngayon sila, they swore to uphold those rules as stated in the Constitution. Pero iba pinatay nila directly, no? Kaya ito na ngayon, singilan na. Ikaw yung magpakalalaki, no? Ba't ganun? Ba't binabaliktad mo ang kino-confront mo pa? Yung presidente kung bakit ka kailangan proteksyonan, no? Parang ganun implication nun Pero nga nakakaramdam ba ng may nararamdaman ba kayong takot do sa ganyang pahayag? Kasi hindi naman 'yung first time na magsalita niya in the context of the ICC investigation. Palagi na lang. Actually, it's palpable, yung mga statement, tataranta, hindi alam kung anong gagawin. Ano ba? Magpe-prepare na ba sila ng safe house abroad? Gagawa na sila ng escape plan? Or anong gagawin nila? No? So yun ngayon na magtotorment sa kanila until the actual warrant comes out. But that's the price dun sa ginawa nyo. No? They should not pretend na parang wala silang krimen. Meron kayong ginawang krimen. Di ba? Lalakas ng loob nyo, tatapang nyo. Ito na ngayon. Di ba? Ano nga pala, sariwain din po natin ng konti. Gaano ba ka-crucial yung role ni Senator Bato de la Rosa dito sa war on drugs ni President Duterte? Sila yung nag-execute nung public policy ni Duterte to execute yung mga suspected drug users. Kung walang public policy pronouncement si Duterte, wala sanang EJK. Pero kung walang nag-implement nung public policy na yun, kasi that is an illegal order, di wala din dapat EJK. So silang dalawa yung essential elements to the crime, no? Kita mo yung sa AFP noon. Nung sinasabi ni Duterte, umiikot siya sa iba't ibang kampo, hinihikayat niya yung mga sundalo na kumuha kayo ng mga dyan,
sa mga nasa drug list, tapos kunin nyo, patayin nyo, akong bahala sa inyo. Every time, yun ang sinasabi niya, pero hindi sinunod ng mga sundalo. Kasi it's an illegal order. Parang common sense sa mga sundalo yun. Teka, wala yun sa mandato namin. We're supposed to protect the people and the state. Nag-iisip. Pero itong mga pulis na gumawa nito, yung pala, nalaman natin, meron din palang reward money ito or parang bounty. No? Kada ulong pinapatay, merong cash equivalent. No? Tas meron silang sistema ng pag-dispense nung reward money na yon para ma-encourage to keep on killing. Ganun na nangyari. No? Kaya essential yung role ni Bato de la Rosa as the chief of police. Kung ginawa niya yung mandato niya as he swore dito sa sa constitution, dapat walang EJK. Kaya yun. Kaya dawit siya. Okay. Isa-isahin natin, no? Kasi kanina binanggit niyo yung mga primary cast of characters. Obvious naman, si former President Duterte. Ngayon, ipaniliwanag niyo yung naging role ni Bato. How about si Bongo? Ano yung, how crucial naman yung role niya rito? Doon kasi sa testimonya ni Police Sergeant Arturo Las Cañas, ito yung original member ng Davao Death Squad, may mga ilang pag-utos si Senator Bongo mismo na patayin kung sinong mga iba't ibang elemento. No? Kaya yon ang naging role niya. Remember, covered yung pagka-mayor ni Duterte from 2013 to 2016. Kaya dawit siya. Ilang instances yon na si Bongo mismo ang nag-relay ng order to the hitmen para patayin yung mga tao. Again, kung hindi niya ipinasa yon, o kanyari sinabi niya sa boss niya, Mayor, wag na lang nating patayin. Baka pwedeng sindakin na lang ng mga team. Marami silang pwedeng gawin to stop the extrajudicial killings. But they did not. Kaya dawit sila. So that's how the ICC works. Hindi ito para doon sa mga elements na yung mga ground troops, no, na nag-execute. Hindi. Ang hinahabol dito yung mga mastermind, yung mga nagre-relay ng utos. Yun. Yung mga pasimuno. How about si Vice President Sara Duterte? Di ba binanggit yun siya kanina, no? Ano ba ito kaugnay dun sa pagiging mayor niya? Kasi naging mayor siya, Yes. Di ba, dati? Naging mayor si Vice President Sara from 2010 to 2013. Now, naging member tayo ng ICC from November 2011 to 2019. So, sakop yung more than a year niya in office. At nung panahon na yon, tuloy-tuloy yung patayan sa Davao. Hindi naman humupa, no? Kaya ang tanong doon, ano ang ginawa niya to stop it? Wala siyang ginawang paraan to stop it. And in fact, according again dun sa testimony ni Las Cañas na nai-record na sa canned testimony na ito sa ICC, sinabi niya humingi sila ng clearance. Kasi from 2001 to 2010 tuloy yung tokhang yung patayan, pero nung nag-assume si Sara, sinabihan sila ni Vice Mayor na noon si Duterte na maghumingi kayo ng clearance kay Mayor Sara na sa ganun covered kayo kung itutuloy pa rin yung mga tokhang. So kinausap nila si then Mayor Sara Duterte kung itutuloy pa nila yung patayan, yung tokhang, at pumayag si Sara Duterte. At kaya, based on record, tuloy-tuloy pa rin yung patayan nung time na yon, hindi humupa under her term. No? Yun. Okay. Sige. So ngayon, nailatag natin, no? Nailatag niyo po yung mga pagkakasangkot nitong major cast of characters dun sa drug war. Puntahan naman natin yung execution nitong possible issuance of arrest warrant kasi by stages po yan, di ba?
Ang tansya nyo, 1 to 3 months after the application for an arrest warrant, pwede siyang lumabas. Ano na kaya yung likelihood na ma-execute yung arrest warrant kung lumabas man yan dito sa Pilipinas, given the statements coming from the President himself? Non-cooperation. Paano yun? Yes. I agree, no? Hindi na tayo member ng ICC, kaya hindi na mako-compel tayo to order our security forces to effect or enforce the warrant. However, miyembro tayo ng Interpol, no? At ang ICC ay miyembro din ng Interpol. So the way the Interpol works is pagka nag-issue sila ng international warrant or yung tinatawag na red notice, yung member countries ng Interpol must enforce that warrant kung nasa kanila yung mga hinahanap, yung mga fugitive or yung mga subject ng warrant. So in this case, pag nag-issue ng warrant yung ICC at ipinasa nila sa Interpol, mag-request sila ng issuance of red notice, pag dito lumabas sa atin yung red notice, wala tayong magagawa but to enforce it kasi international, may cooperation agreement tayo with the Interpol. Yun po yun. Ngayon, kagaya nito, example, nung si Tebes, di ba yung congressman na tinanggal, hinahanap ito, no? So tumakbo to ng umalis ng bansa, humingi tayo ng tulong sa Interpol para mag-issue ng red notice. So ganun din yon, no? Pag yung ibang entities naman nang humingi ng tulong sa Interpol para ma-issue yung red notice, lahat ng miyembro must reciprocate and help in the enforcement of that international warrant.